siya'y pagtangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ihanda natin ang ating mga sarili sa ating sama-samang pagdulog sa hapag na ito ng Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinakausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa inyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon.
Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kung huwag mo kaming parusahan dahil sa aming mga kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na walang kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsusuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid na ka na ako ay hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na akong silang. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang espiritu mo ay paghahariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus.
Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Matapos mabusog ang mga tao, itong kwento ng paglakad ni Jesus sa tubig ay nangyari pagkatapos ng tinatawag nating himala ng pagpaparami ng tinapay at isda, kung saan pinakain niya ang libu-libong mga tao. Kaya ang sabi sa unang linya, matapos mabusog ang mga tao. Ngayon, anong ginawa ni Jesus matapos mabusog ang mga tao? Ang sabi, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Agad pinasakay at pinauna sa kabilang ibayo. Habang ako'y nagkukwento, try to make use of your imagination. Isipin ninyong ito yung lugar kung saan si Jesus nagpakain ng libu-libong mga tao. Kasama niya ang kanyang mga alagad. At sa di kalayuan, dagat. Nung makakain ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. So kita ng mga tao yung pag-alis ng mga alagad. At marahil sila'y nagtatanong, saan kaya sila pupunta? At ano ang kanilang gagawin? Nung makalis ng mga alagad, ang sabi, samantalang pinapauwi niya ang mga tao. So hindi lang yung mga alagad yung umalis. Pinauna. Isinunod niya yung mga tao. Hindi 100, hindi 500, libong mga tao. Isipin niyo ito puno. Ang capacity po nito ay 3,000. Plus 2,000 nariyan sa labas. Umaalis din. Pagkaalis ng mga ito, so sinong naiwan? Si Jesus lamang. Isipin nyo, ito na lang, wala nang katao-tao, si Jesus lang ang narito. Pagkaalis ng mga tao, umahon siya sa burol. Ibig sabihin, hindi kalayuan, may burol. Upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Anong gandang eksena? Unti-unting naglaho ang mga tao sa kalawakan. Dahil it's an open space na malapit sa dagat, malapit sa burol, malapit sa burol. At si Jesus, nag-iisang nananalangin.
Nung nandun yung libu-libong mga tao, masikip, maingay, may nagbubulungan. Pero nung maglaho ang mga tao, ano nangyari? Yung lugar naging tahimik. Nabakante. The space that was before filled with people has become empty. Walang laman. Ano po yung pagiging empty? Sa atin, pag sinabing empty, walang saysay, wala namang laman. Wala namang tao. Sa buhay natin, mga kapatid, kailangan natin ng space. Kung paanong kailangan natin ng time. Sapagkat sa ating buhay dito sa mundo, we cannot separate time from space. If we are occupying space, then we are using a time. At yun ang ibig sabihin ng matter. Anything that occupies space and time. And we are matter. So, kailangan natin ng space. Hindi lang physical space. Kailangan natin sa ating buhay upang tayo lumago ng tinatawag nating spiritual time and spiritual space. Yon ang kinreate ni Jesus sa pagpapaalis sa mga tao, sa pagpapaalis sa mga alagad. Space. Spiritual space. Kailangan po natin yan. Kailangan natin ng spiritual time. Ang tawag dyan, solitude. Ang ibig sabihin po ng solitude, being alone with God. And being alone does not always mean being lonely. We can and we should be alone and yet happy. Hindi ko mo ang tao nag-iisa, malungkot. Kaya nag-iisa, malungkot ka ga. At huwag din natin isipin pag ang tao sama-sama, masaya. Kadami ng tao, minsan. Pero hindi natin sigurado na lahat ng tao magkakatabi, masasaya. We can be with the people and yet lonely. But we can also be alone and yet happy. Ito ng solitude. Because we are alone with God. Yun po'y prayer. Marami tayong paraan ng pananalangin. Yung ating natutunan mga formula prayers, mahalaga yun. Na dinadasal natin individually and as a community. At yun ang ginagawa natin sa misa. We are doing common prayers. But when we are alone, we can employ so many kinds of prayer. And yung being alone is one form and important way of praying. Mag-isa lang. Anong gagawin ko? Isa hong mahalagang gawin, just remaining silent and empty. Nandyan lang, nakaupo, nakaluhod, walang ginagawa, walang iniisip. Pwede ho ba yun? Walang iniisip. Our mind is always active. Kaya ang totoo, hindi madaling maging empty. Yung ating bulsa, madaling maging empty. Kadadating pa lang ng 15 at 30, empty na agad. Madali yung ma-empty. Pero yung isip, kaya lagi sinasabi sa ating physically present, mentally absent. Bakit? Ligaw ang isip kung ano-anong iniisip. Pero yun pong isang mahalagang paraan ng pananalangin, remaining empty for the Lord. What happens? Dahil wala tayong laman, we allow God to work. Ang Diyos ang nag-ooperate sa ating buhay. Father, ano ang gagawin? Just be present, just be there. In a particular place, on a particular time. Be there. Anong tawag dyan? Presence. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay present
and He is always present. Nung sinugo ng Diyos si Moises, sa mga tao, ang tanong ni Moises sa Diyos, paano kita ipakikilala? Anong pangalan mo? Anong sabi ng Diyos? I am who am. Ano yon? Present. Am who am. Hindi sinabi ng Diyos, I was who was. Hindi sinabi ng Diyos, I will be who will be. Hindi. I am who am. Ang Diyos ay eternal presence. Ang presence natin temporal. Pwede tayo mawala. But God is always present. So yung pananalangin is making ourselves present to God. Lord, andito lang po ako. Ang problema sa atin, sa tuwing tayo may gagawin, kaya hindi very exciting at very inviting ang prayer. Pagka tayo may ginawa, gusto natin may bunga. Gusto natin kayang sukatin. What has been the fruit of my prayer? Di man nagbubunga, wala naman nangyayari. Yun ang akala natin. Kung tayo ang gagawa ng sukatan, on the surface, parang walang nangyayari. But the moment we spend our time and space for God, it's always a meaningful time and a meaningful space. Andun lang tayo. At wag natin agad hahanapan anong bunga. At yun ang isang regular na bagay sa buhay ni Jesus. Laging umaalis, mag-isa, para manalangin. Maganda po makadevelop tayo ng ganitong habit, ng ganitong practice, na hindi tayo takot mag-isa upang manalangin. Kung paanong hindi tayo takot at masaya rin naman tayo nananalangin kasama ng iba, kasama ng karamihan. Katatapos lang mangyari ng Jubilee of Youth doon sa Roma, particular doon sa Tor Vergata, na pinagdausan din ng World Youth Day 2000. Ilan ang nagdasal doon? Milyong-milyong kabataan kasama si Pope Leo XIV. Masaya yun. Pero masaya din sana tayo kapag nananalangin, nag-iisa. Hilingin natin sa Diyos, sa pamamagitan, sa tulong na banal na Espiritu, na lagi natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. Kaya tama ang paalala sa atin bago tayo magsimula ng panalangin. Ano yun? Let us remember that we are in the holy presence of God. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan. Ipahayag natin sa Kanyang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang ang kayamanang nakalulugod sa paningin ng Diyos ay mapagsumikatang kamti ng lahat ng mga mananampalataya sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at maging pangunahin nawa sa kanilang buhay, pananampalataya, ang maabot ang kayamanang nasa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang bagay na panglangit, ang pagkaabalahan nawa ng sangkatauhan, at sa paggabay ng Espiritu Santo, ang diwa ng pagmamahal at kapayapaan, ang maghari nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nasa iba't ibang mukha ng pagdurusa, upang ang kayamanan ng kaharian ng Diyos, ang kanilang asamin at gawin nawa nilang yaman, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila
at ang kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Aming Ama, narinig mo ang aming mga pagsamo. Ipagkaloob mong nawang maranasan namin sa tuwina ang iyong banal na presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amin sa iyong ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasapat nagmamahal sa'yo. Amin sa iyong tinapay at alak na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong binagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng Kilaan mo, Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y ngunit langit, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, hinastas na luha natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Wagas namin ang kaharian mo,
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin. Meron ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Gloris, pecata mundi, dona nobis Patrem, dona nobis Patrem, dona nobis Patrem. Ito si Jesus, ang kaganapan ng banal na presensya ng Diyos. Siya si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga parin Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ika'y kailan lumapit sa'kin, kayong mga napapangalakling pag-ibig, hawahin bigat ng inyong kasanin, ay aking pagkagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa'kin. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming di mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkamit ng indulhensya plenaria ngayon taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.